pag-uusapan natin ngayon, Bien? Ayan, o ito na, huhugot ulit tayo ng question mula sa ating Facebook page at ang kanyang katanungan. Ano-ano ba ang saklaw na trabaho ng Pangulo ng Pilipinas? Hanggang saan ba ang immunity ng Pangulo? At magkano ba, ito mukhang mahilig sa magkano ba ang nararapat nilang sahod ayon sa batas? Okay. So yung first question, ano yung saklaw, ano yung coverage ng power ng presidente? Yan. Ang sa ating current system natin ngayon, may tinatawag tayong presidential system of government. Kasi presidential, may executive department, may legislative department, may judiciary. Yung tatlo, iba-iba yung function nila. Yung power ng executive department, yun ang power ng presidente. It means the president can implement, will be the one to implement the law. So siya yung mag-implement ng batas. Sa kanya yung last say, attorney. Executive department. As executive. But hindi absolute ang power ng presidente. Kasi may tinatawag tayong check and balance. It means, for example, may ginagawa yung presidente, then dineclare ng Supreme Court as unconstitutional. Hindi ibig sabihin na yung Supreme Court is supreme or mas mataas compared sa presidente. Kung hindi, ang sinasabi lang ng Supreme Court, yung anong nakasaad sa ating saligang batas. Ang ibig sabihin doon, yung presidente, yung power ng president is not absolute. May limitation sa batas. Ito ang tinatawag na check and balance. So for example, kung may pag-aabuso yung presidente, tingnan natin ang saligang batas kung may na-violate ba siya doon. Kung may na-violate, pwede natin i-question yon para maging null and void yung decision niya. So pag yung pagko-question sa trabaho ng presidente, malalaman lang natin yan pag may nagreklamo. Yes. Kailangan may reklamo. Parang ganon. Actually, in order to question the decision of the president, dalawang klase yan. May tinatawag tayong legislative inquiry, may tinatawag tayong political inquiry. Kasi political inquiry, yun ang ginagawa natin ngayon, yung election. That's why, mostly, natalo yung mga candidate ng Liberal Party, especially the president, si Mario Rojas. Actually, that is the decision of ng taong bayan galing sa performance ng ating presidente, si President Pinoy. So yun yung tinatawag na political question. Itong tinatawag naman na legal question, doon kailangan talaga na may reklamo. Sa kailangan may justiciable question, legal inquiry, legal issues, then doon mo i-file yan sa Supreme Court. At saka isa-cite mo kung anong part ng batas ang nagiging problema sa pagtupad ng trabaho ng presidente. Yan, parang ganon. But for example, yung Supreme Court, sabi ng Supreme Court, yung ginagawa ni presidente, null and void yan. Illegal yan. Hindi ibig sabihin na yung Supreme Court has the final say. Is powerful over the president. Hindi. Kung hindi, ang sinasabi lang ng Supreme Court, anong nakasaad po sa ating saligang batas. It means ang supreme ang ating saligang batas. Kasi yun ang batas galing sa taong bayan. So it really clears, nag-i-emphasize lang yan na yung supreme, yung taong bayan, hindi yung Supreme Court. Pero still, it's still the opinion of the Supreme Court, attorney. Actually, yun ang trabaho ng Supreme Court. Because may tinatawag tayong presidential system tayo. Yung presidential, legislative, gumagawa ng batas. Executive, nag-implement ng batas. Judiciary, nag-interpret ng batas. Nag-i-interpret. Kumbaga sila yung nakapag-bias. So it's a battle of interpretation and opinions? Yun yan. Nag-interpret ng batas. Ang ibig sabihin doon, hindi sila ang nagsasabi na mali yung ginagawa ng presidente. Kung hindi, ang ating saligang batas. What ang ginagawa nila is only interpreting the law. Yun yan. Yun ang tinatawag na separation of powers of the government. So, yung Supreme Court has the final say ba on the interpretation of the batas? Actually, the final say is the Constitution. Yung Supreme Court, nag-implement lang ng batas. Pero interpretation pa din ng So it Supreme means, Court. the final say with respect to interpretation is the Supreme Court. Supreme Court. Supreme Court. Yun yan. May other question dito. Absolute ba yung power ng presidente? Actually, may tinatawag tayo, hindi absolute. Kung na may na-violate siya sa ating saligang batas, pwede yung ground for impeachment. So, pwede natin ba impeach? So, it means, for example, tinanggal yung presidente. Hindi ibig sabihin na mas powerful naman ang ating Congress compared sa ating presidente. Ang ginagawa lang ng Congress is doing yung obligation nila na nakasaad po sa ating saligang batas. Which is? Yun ang power, check and balance yun. Kasama doon yung impeachment. Yun yan.
So same also with the Supreme Court. Yung mga justices ng Supreme Court, pwedeng tanggalin yan, i-impeach yun ng ating legislative, Congress. Yun, parang ganon din. No. So parang ano pala ito, barilan? Oh, yes. Parang bantayan, no? Kailangan talaga may check and balance. Yun ang tinatawag na check and balance. Separation ng legislative department, executive department, and also the judiciary. Unlike sa parliamentary system, fusion of power ang tawag doon. Ang ibig sabihin, isang body, nandun yung prime minister, nandun naman yung legislative, isang body lang. So parang doon tulungan. Oh, yan. So with respect sa sweldo, actually, yung sweldo ng ating presidente ngayon is 120,000 pesos per month. Per month. Per month. Ayoko na maging presidente. Ano? Ba't malit? Malaki. Ayoko Parang na. kung sa stress ang pag-uusapan, attorney, parang late naman Yes. yata ng 120. Pero, Sino nagsabi niyan? may bagong batas natin tayo ngayon. Si Presidente Duterte na maging presidente, nag-increase na. From 120, naging 160,000 pesos per Ngay, mali month. pa rin. Pero sino ang nagtaas nun, attorney? At saka sino yung pwede? Kasi sabi kasi ng saligang batas, kung may na-approve na increase ng sweldo, hindi pwede mag-apply yan on your term kung ikaw nag-approve. So, For example, after 6 years? si Presidente Aquino ang nag-approve, hindi pwede ma-apply yan sa kanya. Sa kanya. Mag-apply yan sa susunod. So, ibig sabihin, after 6 years pa. But we are talking only of the salary. Hindi kasama doon ang allowance. Mas malaki ang allowance. Hindi kasama doon yung mga perks, yung bahay. Malacanang, libreng Tubig, electricity, kuryente, pagkain. Yung mga housemaid, libre doon lahat. Yung travel. Kasama Oh yun, yes, attorney. kasama doon. Hindi yung allowance, malaki yun. Malaki. Oh, malaking So, parang allowance. doon ang bawi nila doon sa 120 Doon. ngayon. But yung sweldo, actually, it's only 120,000 pesos per month. Oh. Pero ito bilang Gross pa yun, ha? Gross We're talking pa yun. of gross. So kung magkano kaya kung hindi Ayos niyo net 'yon, magkano na? Oh, di ba? Then magkano yung gastos pag eleksyon? Isa pa yun. We're talking of billions. 2 billion, 3 billions. Malit pa nga. Oh, then yung dineclare nila tag 500 million lang, pero actually hindi mo totoo 400 yan. plus, no? Oh, we're talking of if you want to run for president, 2 billion, 3 billion, tapos yung sweldo 120,000 per month. How can you? Talagang gustong maglingkod lang sa bahay. Okay. Talaga. Yung pagdating sa immunity, ano yung mga bagay na may immunity ang Pangulo. Ang Pangulo? At ano yung mga batas na yun? Okay. Attorney? During the term of the president, you cannot be sued. Okay. Hindi ka pwedeng idemanda. Okay. Why? Kasi pag may demanda kasi, sakit ng ulo yan. It will affect yung government natin. Especially the president, siya yung head ng state, siya pa yung head ng government. So kung may stress siya, idemanda mo siya kasi tumalbog yung cheque niya. Di ba? Or idemanda mo siya ng libel, idemanda mo siya ng ano-ano pa dyan. So it will affect yung operation ng government. That's why kung may kaso ka man, after your term. That's why, for example, si President Aquino, 2 weeks lang siya. After 2 weeks, possible yan may mga kaso yan. Na biglang dumating. Oh, yes, ang dami. Kasi wala na immunity. That's why uso yung mga wheelchair. After election. Pagka nagiging guilty of some crimes. Ganun Pero ito, yan. attorney, para dun sa mga limitasyon ng isang Pangulo, hanggang saan lang ba siya pwedeng manghimasok, lalo na pagdating sa pagpasa ng isang batas, o kaya sa kagaya na yung mga pag-veto ng mga panukala, hanggang saan ba yung limitasyon ng Pangulo pagdating sa Yung limitation ng Pangulo, for example, may decision, ang gumagawa ng batas, yung Congress. Okay. After Congress, i-approve yan ng Presidente, pipirmahan niya yun. Pag may signature ng Presidente, then na-publish na in the newspaper of general circulation, naging batas na yon. Pero may exception. Pwedeng i-counter veto naman yan ng Congress by a vote of 2/3. Oh, So it means, yun ang tinatawag na check and balance. Para sabi mo, parang away, di ba? Oo, para pwedeng kontrahin anytime. Kasi kahit na-approve na ng presidente yung batas, kung i-veto naman ng Congress ang batas na yan, by a vote of 2/3, wala din yan. It means, kailangan ng ating presidente na may at least a partnership with the Congress. Kasi kung nag-aaway sila, walang siya magagawa. Kaya pala may mga batas na talagang tumatagal bago maipasa. Yes. Okay ka doon. Balikan ko ulit yung immunity. Ayan. Oh, yes. Kunyari, may ginawang mali. Kahit For maliit example, lang, di ba? Petty crime or something. For example, may pinatay ang presidente. Ayan. Sabihin ko sana may ni-rape. Aksidente. Kayo naman, may pinatay. Medyo mabigat yun. Sige, rape
rape na lang. Oh, attorney. sige, rape na lang. Pero mabigat din yun, Rape ha? na lang. Oo, pareho din yun. Or yung presidente natin, addict. Yun na lang. Yan, Oh, sige na to. Oh, yeah, sige. Oh, in that case, addict, gumagamit ng mga Droga. drug, Droga, illegal ecstasy. drugs. Sumasayaw pa sa close-up. Ano ba yun? Sumasayaw kasama yung Sa presidente. rape. Concert, oo. Concert. Forever summer. Forever summer. Nahuli yung presidente natin. Oh, nahuli na sumasayaw. Sumasayaw. Gumaganyan-ganyan. Droga. Gumaganyan-ganyan. Under the influence of drugs. Yan. Hindi siya pwedeng idemanda As during his term. term. Pero, pwede siyang i-impeach. Kasi one of the grounds of impeachment is yung tinatawag na other high crimes. One of the high crimes, illegal drugs. High crimes yun eh. Oo, so high crime yun. it means that's one of the grounds for impeachment. So pwede siya i-impeach. Pero yung impeachment, ang penalty ng impeachment, walang kulong sa ma-impeach. You will be removed sa office mo, then you can be disqualified of holding any government position. Eh, yung kaso? Iba naman yon. Pag natanggal ka na, doon pala mag-file ng criminal case. Oh, kasi pwede ka nang... So it means, yung penalty ng impeachment, walang kulong sa may impeach. Wala yun. Kasi we are talking, impeachment is pwedeng political, pwedeng civil, pwedeng criminal. Iba yun eh. So it means, kung matanggal ka as president because you're impeached, hindi ibig sabihin makukulong ka. Pag natanggal ka na, doon pala mag-file ng criminal case. Doon palang tatakbo yung kaso. Yan, parang ganon. Doon palang yung tatakbo. Oo, parang ganon. So, yung presidente natin, kahit anong gagawin niya during that 6-year period, okay. For as long as hindi siya ma-impeach. Yes, parang ganon. Eh, ba't siya hirap na-impeach? Ano? Na-impeach eh. Dahil sa... Actually, Ano yung mga impeachable offense, di ba? Okay, Ano yung first, mga yun? bribery. Okay. Culpable violation of the Philippine Constitution. Graft and corruption. Okay. O yun, murder. Yun yan, mga other high crimes. Yun ang tinatawag na grounds for Bakit walang murder? Kasama yun. Kasama yun. murder, rape, drugs, illegal drugs. Para sa other high crimes. Basta high Wala crimes. siyang sinasabi, but the other high crimes. But yung focus doon, culpable violation of the Philippine Constitution. Yun yan. You say culpable violation of the Philippine Constitution, yung kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas, hindi niya sinasunod. Kaya naman. Paano naman kung merong inuutos yung presidente na against the law? Against the law. Hindi siya ma-impeach. Iniuutos ha. Hindi siya ma-impeach. Hindi, kung... hindi siya ma-impeach. Hindi. Hindi siya makukulong. Okay. But possible siya ma-impeach. Basta yung mga grounds na yon na sinasabi sa high natin, crimes. pwede. Ma-impeach siya. But na-impeach, mahirap yun. Kailangan siya ng one-third vote sa lahat ng congressman. So kung marami kang friends, Oh yes, wala din. One-third. Kasi ang congressman, ang trabaho ng congressman, para silang mga fiscal. okay, oo. Kailangan may vote na one-third. Ano, Parang fiscal. Fiscal. So alam ko, they- Parang, hindi fiscal. hindi fix ka. Parang iba yung nadinig ko. Sorry. Parang prosecutors. Okay, prosecutors. Sila yung parang prosecutors, yung congressman. Tapos, pag nakuha nila yung vote na one-third, yung kaso ng presidente, iakyat yan sa Senate. Senate. Okay? By a vote of parang 2/3 ang kailangan. Pero kung kulang yung boto, acquitted pa rin yan. hindi pa rin siya Parang ganon. ma-impeach. So sa congressman pala muna dapat dumaan yan. Oh, yes. Ang congressman, para sila yung parang prosecutors. That's why, doon sa Senate, di ba sila yung parang abogado doon? Judge yun. Ano? Sila yung mga abogado, parang fiscal. Yung mga judges, yun ang mga senators. Kaya pala malaki rin yung tawag dito, yung trabahong ginagampanan ng mga congressmen. Yes. Kaya hindi ka Supposedly. But unfortunately, daming mga tamad. yung ma-absent. So pagkatapos ng kongreso, nakuha yung one-third na votes ng Lower house? Lower house. Pagdating sa Senado, Two-third wala votes. nang botohan yun. Yeah, 2/3 votes. Kailangan 2/3. Kung wala yun, ma-acquit siya. So kung wala yung, kahit na pumasa sa kongreso, Yung sa Congress, Pag sa Senado. ang purpose ng Congress, yung sa lower house, is only for purposes of filing the impeachment offense, or impeachment complaint. Pag naakyat na yon, yun ang tinatawag na doon na ang trial. Trial stage na yun. Like sa criminal case, parang sa lower house, parang tinatawag yun na preliminary investigation. Doon sa lower house. Pag may probable cause, iakyat nila sa taas. Sa taas. So kung walang walang bumoto ng 1/3 Wala sa din yan. Congress, Wala yan. And yung presidente can only be impeached once every year.
Every year, yung impeachment, ano? Isa lang ang Isang pwedeng filing. filing, oo. Filing every year. Hindi pa pwede mag-file twice or thrice every Attorney, Ganyan. may tanong ko lang, may karapatan ba ang isang Pangulo na mag-extend? Wala. After his Wala term? yan. Wala talaga. After 6 years, tapos na. And then, wala siyang pwede, hindi siya pwede magkaroon ng any government position. Pwede, After the pwede. term. Pwede. 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 Kasi Wala, yun wala, nangyari wala kay problema. Gloria, di ba? Yes, pwede. Walang Oo problema. nga, oo nga. Wala Pala, problema. siguro, Pero hindi siya pwedeng magpa-re-elect as president. As president. Pwede siyang tumakbong vice president, senador. Walang problema yan. Basta hindi president. Ay, yes, mga ganun. President. Okay. Lalaro Bago tayo mag-break, kanina sabi mo, magkano yung sweldo? 160? 160,000 pesos Sa ngayon, per month. Yun No, yung ngayon, ipapasa. 120. 120 tapos ipapasa niya. Kay Presidente Duterte, 160,000 per month. Okay. Yung allowance na sinabi mo, to. Saan Yun ang Mga magkano unlimited. po Saan gagaling yung allowance natin? Sa taxes. Hindi, ibig sabihin, sa ano-ano mga, ano yan per department? May budget. Office of the President, yun ang pinakamalaking budget. Oo. Okay. Di ba? May Department of Kanya National ba yun? Hindi naman Defense. kanya yung attorney, di ba? Siya yung presidente. Oo. So, Siya siya nag-decide. decide. But of course, it should be audited. Ipaliquidate yan sa COA, di ba? Ipa-audit yan. Eh, yung intelligence fund. Oh, yan. Yun ang exempted sa auditing. Talaga? Ano ba yun? Pwede, Yan. Imagine, subject for- yung Office of the Mayor nga ng Manila, magkano yung intelligence fund nila. Sabihin natin 5 million per month, 10 million, maliit lang yan. I heard 20 million per month. Okay. Pesos. Pero, Presidente, how much sa presidente? Oo, kung may Oo nga, wala oo yan, nga. di ba? 20, Pero yung 20 million. intelligence fund, subject for auditing ba yan? Usually, subject to auditing, but kailangan na yun i-audit niya. Kasi based sa nalalaman ko sa mga mayors, walang auditing eh. Hindi Eh, na di mas lalong yun yan. But may mga guidelines na tayo ngayon para ma-check na yung mga ginagawa nila. Akala ko pati yung sa president may immunity rin pagdating doon. Wala. Hindi. Hindi siya. Tataka lang ako. Kaya gustong malaman kung subject for auditing yung ano. Dapat lang. Dapat lang. Everything should be audited. But yung dati, mga 3 years ago, 5 years ago, yung intelligence fund, walang audit. Pero ngayon, may bago na ruling. May Ano yun, audit na. attorney, simula nung nagkaroon ng aberya dyan sa mga PDAF na yan? Dahil ba yun doon? Iba yung PDAF. Iba yung Hindi, PDAF. parang simula ba nun? Oh, parang yan ganon, parang ganon. Doon siya nagsimula. Kasi, Kaya kailangan audit lahat. for example, yung mayor ng isang city, maliit na city, 1 million per month, 2 million per month. How much more, you're the mayor of Manila, you're the mayor of Makati. Maybe 20 million per month. May sweldo pa, may IF pa, may ano pa diyan, mga kickbacks diyan. So kailangan talaga na we have to stop the corruption. Kasi kung hindi, imagine mo, you're the mayor of Manila, you're the mayor of Makati, 20 million, 30 million per month. Anong gagawin mo doon? Kaya nga naman pala ang laki ng pera. Sana yung intelligence fund, May intelligent. Oo. Intelligent dapat. magastos intelligently. Intelligently. Tama. Sana magastos na intelligently. Iba yung intelligent, iba yung wise. Oo. Make sure intelligent tama. sila. Mas delikado yung wise. Oo. Delikado. Maraming discount. Okay, magbe-break na muna kami. Sa pagbabalik po namin, tuloy-tuloy pa rin po ang talakayan dito lang po sa Legal Minds.